Bang Ilonggo. So yun po mga kababayan, si Mara Tamundo po isa yan sa mga solid loyalist po at isa sa mga nagkampanya din noong panahon ni PBBM. Siya po ngayon ay tumatakbong mayor po ng Maynila para po mga kababayan, siya po ay gusto niya makatulong tungo sa isinusulong ng ating Pangulong BBM na bagong Pilipinas. Doon po ang gusto ni PBBM mga kababayan. Gusto po ni Ma'am Mara na makatulong, magserbisyo sa bayan. Kaya si Ma'am Mara po, natakbong mayor ng Maynila, bagong-bago yan mga kababayan. Bagong-bagong tatakbo ng mayor ng Maynila, si Ma'am Mara Tamundong po. Bagong lipunan, bagong Maynila, bagong mayora, Mara Tamundong. Ayan po talaga. Ayan po. Sure na po ba tayo? Yes. O, hintayin po natin. Nakikipagtaupalan po ang ating mayora. Si Ma'am Mara Tamundong po, isang talagang loyalista po yan mga kababayan. Ayan na po. Muli po, masigapong palakpakan sa ating mayora, Mara Tamundong. Ayan, dalawa talagang mic. Dalawang mic. Ay, isa lang. Hello, ay mas malaki. Hello, ay ito na lang. Okay. Magandang gabi at hapon sa inyong lahat. Mas maganda pa rin sa gabi. Mas maganda pa kayo sa buwan. Wow. Unang-una, advance Merry Christmas. Hello? Hello, malayo ako. Hello? Malapit. Para akong nanalong presidente sa Amerika, dalawang mic. Pero magandang gabi po sa inyong lahat. Alam po ninyo, para kahit paano ay may introduction po ako. Ako po si Mara Tamundong, ipinanganak at lumaki ng San Andres, Bukid, Maynila. Dito po sa Oro A. Nickel. Diyan po ako bininyagan sa Holy Family. Diyan po ikinasal ang aking mama at papa. Diyan din kinasal yung ibang mga tiyahin ko po. Ibig sabihin, ako po ay tunay na batang San Andres, Bukid, Maynila. Na dapat sana po, hinihiling ko dito sa ating lugar ay maging proud po kayo sa akin sapagkat ako po minsan na naging bata, ngayon po ay lalaban na para bilang mayora ng Maynila para matulungan ang lahat ng Manileño! Ayan, sige tayo po kayo tayo. Alam po ninyo, nung bata po ako, lagi po ako naglalaro dito sa harap ng simbahan. Pag may shooting po dito, naalala ko po noon dahil kangkungan pa ang estrada, may tulay po dyan. Pag sumigaw yung kapitbahay, labas kayo, nandiyan si Rudy Fernandez, si Lorna Tolentino, Lito Lapid. Naku, sabi ko po sa inyo, tatakbo rin ako. Kasi sabi ko, baka ma-extra ako, makita ko yung sarili ko sa TV. Kaya ako naman po pupunta doon. Tatawid ako dun sa tulay. Nangarap po ako nung bata ako. Sabi ko, siguro paglaki ko, yung San Andres, Bukid, Maynila, parang magiging ibang lugar like London, New York, wow, Paris. Siyempre, nung bata ka, nangangarap ka na dahil may mga magulang tayong nagsisikap, may mga anak tayong nag-aaral, at may mga naglilingkod sa ating bayan, sabi ko siguro hindi naman imposible na hindi uunlad ng bansa natin. Kaya nung bata po ako, ipinanganak ako sigurong nationalistic dahil mapagmahal po ako sa bayan. Sabi ko, hindi na siguro kailangan mag-abroad ang isang Manileño o Pilipino. Sapagkat kung ang pagtutulungan, ang paiiralin at pagmamalasakit para matulungan ng lahat, eh wala pong imposible. Kaya bakit pa ako mag-a-abroad? Samantalang nandito pong aking pamilya. Pero ngayon, ako po, ay nandito pa rin naman. Dumaan po ako dito sa Oro A. Nickel, nung bahay po na kalakihan ko na matataas, nung dumaan po ako, kasi laki ko na. Hindi ko alam kung lumiit yung bahay o hindi lang talaga ako lumaki. Kasi tumaas po yung kalsada. So yung second floor po ng kapitbahay namin, tuwang-tuwa ako kasi halos kapantay ko na.
Yun pala ang dahilan, dahil ang lolo at lola, ang nanay at tatay, ay walang panggawa ng bahay. Habang tumataas-taas ang kalsada natin dito sa San Andres, lumulubog naman po yung tahanan natin. Saan po tayo napunta habang tumataas ang mga kalsada? Habang pumapatong ang mga simento at mga espalto, nasaan na po tayo? Wala po, naiwan tayo sa tahanan na gutom at walang programa. Bakit po? Sapagkat nasaksihan ko yung mga kapitbahay po namin noon na yung iba nga po namatay na. So ibig sabihin, nakakalungkot man pong tanggapin, pero ito po ay tunay na nangyayari. Kaya ako po bilang isang batang San Andres Bukid, Maynila, nahabag po ang aking damdamin at talagang kumirot ang aking puso. Dahil sabi ko, kung hindi ka pala magkakaroon ng malasakit at pakailang lugar, wala palang magmamalasakit na iba sa atin. Kung hindi tayo rin lang po. Wala po tayong kailangan sabihin na ibang masama. Pero ang katotohanan ang siyang magsasabi po na ang aking programa ay agarang ibababa direkta sa Manileño. Una na po dyan, ang agarang paglalagay at pagbibigay ng mga livelihood program o pang-kabuhayan sa bawat barangay na dapat direkta po tayo ang makatanggap. Sapagat kung hindi yung kikita, ano pong mangyayari sa atin? Ang laki po ng budget ng Maynila, 34 billion a year. Kahit dalhin po natin dito ngayon at ibaba, hindi po natin mabibilang. So ibig sabihin, tayo pong lahat, may trabaho man o wala, ay nakakapagbigay ng kontribusyon sa pondo ng bayan sapagkat kapag nag-grocery po kayo, kakain sa labas, magbabayad kayo ng tax. Bibili kayo ng damit, magbabayad kayo ng tax. Bibili kayo ng gamit ng inyong apo sa eskwelahan, magbabayad kayo ng tax. Ibig sabihin, lahat po tayo ay nakakatulong na magkaroon ng budget ang Maynila. Kaya dapat ibaba ang 34 billion a year sa Manileño. At sa akin po, kung kami ay mabibigyan ng pagkakataon, magiging transparent hanggang huling sentimo. Dahil yan lamang po ang maitutulong natin sa ating kababayan na malaman kung saan napupunta ang budget ng Maynila. Kailangan may isang taong tatayo na malakas ang loob na ibababa ang lahat ng budget at ipapakita sa taong bayan. Diyan lang po masusolusyonan ang korupsyon at mawawala. Baka siguro tayo pag binaba natin lahat ng budget, wala nang magka-interest mang tumakbo. Sapagkat binuking na lahat ni Mara Tamundong. Hindi na tayo makakakupit. Kasi alam na ng taong bayan. So pag kayo po lumapit sa isang trapong politiko, hindi na maaaring idahilan na walang budget sapagkat ito po ay alam na natin. Pangalawang programa na mahalaga para sa akin ay maisalba pa ang mga natitirang lupain sa Maynila. Na dapat lahat ng lupain sa Maynila ay malagyan ng titulo na dapat mapunta sa Manileño. Alam po ninyo, mahirap mawalan ng tahanan. Mahirap pong tawaging Manileño kung tayo mismo ay walang sariling tahanan sa Maynila. Kaya dapat ito po ay ibigay sa Manileño. Yan po ang isa sa aking advokasya na masiguro na lahat ng Manileño ay may tahanan sa Maynila. At syempre, gusto ko pong maisalba pa ang mga natitirang historical landmark dito sa Maynila na kailangan maiwanag ang mga lugar na magsasabi kung saan tayo nagmula para higit na maunawaan ng ating anak at mga apo kung ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging Manileño at pagiging isang tunay na Pilipino. Diyan po natin masasabi na tayo po ay nagmahal sa sariling lugar natin. Kaya ako po ay gagawa ng matibay na ordinansa na magpoprotekta
mag-alala, ako po ang alam lahat. Pangatlong programa para sa ating mga senior citizen, ang dagdag benepisyo na agarang ibababa ng 2,000 kada buwan. Unang-una sa lahat, ang maging magulang ay napakahirap. Mamroblema ka lang araw-araw. Pag 100 piso na lang ang pera mo, para kang nasisiraan ng bait. Kung sino pang kapitbahay ang mauutangan. Kung sino pang Bombay ang malalapitan, bahala na kahit mataas yung interest. Basta makakain ang anak makapag-aral. Ganyan po natin inilaban ang ating pamilya. Kaya marapat lamang na ipaglaban po natin yung maiiwanan nating anak sa mundo. Hindi naman po tayo mabubuhay ng mahabang panahon. Maswerte na po kung umabot tayo ng 80 years old. Pero yung maiiwanan po natin ang siyang kawawa kung hindi po natin gagawin ang tama para sa kanila, lalo na po sa ating mga anak at apo. Bilang isang magulang, masakit po makita na kapag nasa kabilang buhay ka na, yung anak mo namamalimos sa kalsada. Mahirap pong isipin na ang anak mo ay nangungupahan sa sariling lugar na hindi malaman kung saan titira. Yan po yung mga bagay na nagbigay sa akin ng malalim na dahilan kung bakit kinakailangan ko pong lumahok sa nalalapit na halalan bilang mayora ng Maynila. Dahil hindi po ako papayag na may Manileño pang mahirapan at mawala ng tirahan sa Maynila. Tayo po ay Premier City, Capital City of the Philippines. Mas kilala pa po ang Maynila kaysa sa Philippines. Pag pumunta ka ng ibang bansa at nagbiyahe ka, pupunta ka ng New York to Manila, Manila to Dubai, Manila to London. Ibig sabihin, ganun po kasikat ang Maynila. Pero tayo po ay nagbuburol pa rin sa kalsada. Akala ko po nung bata ako, normal lang na magburol sa kalsada dahil trip lang ng kapitbahay magsugal sa labas. Pero ibig sabihin po pala ng kahirapan ng buhay ng tao, kaya ka nagburo dahil wala ka man lang pambili o pambayad ng burulan. Kaya agarang ibababa ko po na magkaroon ng libre at disenteng burulan ang bawat barangay! Dahil sa dulo ng ating buhay, kailangan ibigay po natin ang pagmamahal at respeto sa ating pamilya na siya lamang pong maibibigay natin sa huling kanilang buhay. Masakit po sa isang anak na makita ang kanyang magulang na nasa kalsada pagkatapos magsikap at magpakahirap ng mahabang panahon. Sa kalsada pa rin pala ang baksak po natin. So, totoo lamang, kapag kayo po ay Manileño at alam po ninyo ang sitwasyon na ito, doon nyo lang masasabi kung ano pong dahilan ang mayroon ako.